Si Jiang Chen ay nakasuot ng hooded na robe. Tinitignan niya ang mga tao at naisip na ang mga kinatawan ng iba't ibang uri ay nagkatipon dito. Kumakain ng tinapay ang bida nang walang ganang kumain. Naisip ng lalaki na tumaas ang kanyang gana matapos magising. Naisip ng lalaki na nakakagalit na habang kumakain, tumataas din ng bahagya ang pagsipsip, bagaman hindi masyadong matatag. Si Zieju, na nakaupo sa kanyang balikat, ay sinisisi ang may-ari sa pagkain ng walang lasa na pagkain. May nakabiting scroll sa itaas ng kamay ng bida. Nangako ang binata sa Insect Queen na bibigyan niya ito ng napakasarap na pagkain sa lalong madaling panahon. Binubuksan ni Jiang Chen ang scroll at tinitignan ito. Hindi inasahan ng lalaki na tutulungan siya ng ganito ni Tiu Wang, nang marinig na pupunta ang lalaki sa wasteland. Hindi lang ibinigay ng kamag-anak ang karamihan ng kanyang kagamitan, binigyan pa niya ito ng mahalagang storage ring at isang mapa. Naglalakad pasulong si Jiang Chen, nang hindi inaalis ang tingin sa scroll. Naisip niya na ayon kay Tiu Wang, ang wasteland ay naaapektuhan ng makalangit na kapangyarihan, at ang lahat ng elektronikong aparato ay sumasailalim sa interference na parang sa isang uri ng pagkalipol. Ang mga halimaw dito ay patuloy na gumagalaw, at ang mapang ito ay labis na sensitibo sa oras. Nauunawaan ng binata na kung walang napapanahong impormasyon, mahihirapan siyang maghanap ng mga hukbo ng mga halimaw, hindi pa nga nabanggit ang lungga ng boss. Sa itaas ng ulo ng bida, makikita ang isang mapa na kanyang sinisiyasat. Nakikita ng lalaki na ang mga Firebird at Thunder Rhino ang pinakakaraniwan dito. Ibig sabihin, sila ang pinakamadaling makita. Alam din niya na ang tandang pananong ay nagpapahiwatig ng isang lugar na dapat iwasan dahil sa lab. Is na mataas na panganib. Sinabi rin ni Wang sa bida na ang mga goblin ang pinakaangkop na kalaban para sa kanya. Marami sila at hindi masyadong mataas ang antas. Ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang kamao. Nagpasya siyang pumunta sa partikular na langgang ito, umaasang mabilis niya itong mahahanap gamit ang mapa. Nang marinig na may tumatawag sa kanya, lumingon ang lalaki. Isang naiirita na binata ang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng bida. Sinabi niya na ilang beses niyang tinawag ang lalaki at hindi lang nito narinig. Itinanong ng binata kung nakilala ng binata ang isang babaeng blonde dito. Si Jiang Chen, na sa mga mata ay may lumalabas na purple energy, ay sumagot na wala pa siyang nakilala, at kailangan ng kausap na bantayan ang niyang pananalita. Ang kamay ng lalaki ay natatakpan ng mga purple na tuldok. Tinitignan niya ito ng may takot. Ang binata ay ngangalit sa sakit. Naiintindihan niya na ito ay isang uri ng lason at hindi makapaniwalang ang isang batang hamog na hindi pa antas 10 ay nakapinsala sa kanya. Isang antas 27 na fire, bore, malamang typo, fire, lang binanggit, payapa na lumalakad palayo si Jiang Chen sa lalaki at pinapayuhan itong maghanap ng doktor na dapat magsikap pa para maalis ang lason. Pinapayuhan din ng bida ang binata na gamutin ang kanyang ulo. Galit na sinabi nito na hindi niya binigyan ng pahintulot ang bida na umalis. Kumunot noo si Jiang Chen sa binata. Tinitignan ng lalaki ng galit ang bida at itinanong kung talagang naglakas loob siyang labanan ang angkan ng XL. Nagtanong muli si Jiang Chen nang may pagtataka. Ipinagpalagay niya na ang lalaki ay nagbasa ng sobra sa damabida. Ang lupa ay bumiyak sa ilalim ng mga paa ng kalaban. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamay nang may takot. Sinusubukan niyang maunawaan kung anong angkanzo ito. Ang mga mata ng kalaban ng binata ay nagninangas sa galit. Inamin niya na mabilis tumakbo ang lalaki. Isang nagbabadyang purple na glow ang lumitaw sa itaas ng kamay ni Jiang Chen. Ipinaalam niya na walang kailangan na pigilan ni maliit na Zieju. Sinabi nito na naiintindihan niya ang kanyang amo. Binukang mabuti ng kalaban ang kanyang bibig at tinawagan ng masasamang salita ang bida. Ipinahayag niya na hindi siya takot sa itim na enerhiya na ginagawa ng binata. Muli, nakikita natin ang mga mukha ng mga kalaban. May nagsabi sa malapit na hiniling niya kay Jiang Tai na magpakita ng pagpipigil. Medyo nagulumihanan si Jiang Chen. Isang lalaki na may asul na mata ang lumitaw sa likod ni Jiang Tai. Sinabi nito na inutusan niya ang kalaban ng bida na maghanap ng isang tao at hindi malinaw kung ano ang ginagawa nito. Sinubukan ng nahihiyang manlalaro na idepensa ang sarili. Tumingin ang lalaking lumapit pabalik kay Jiang Tai at ipinahayag na ito ay laging nagdudulot ng gulo lamang. Sumunod ang isang suntok sa panga.
Nakaupo si Jiang Tai sa kanyang mga tuhod sa harap ng kanyang amo na nagsabing ang lalaki ay asulan. G ng kanyang pamilya at hindi dapat magsalita sa ngalan nito. Masunarang ipinahayag ni Jiang Tai na ang binata ay tama. Mukhang nag-aalala si Jiang Chen. Napagtanto niya na hindi niya naramdaman ang presensya ng lalaki. Nararamdaman ng bida na ang tauhang ito ay mapanganib. Lumapit ang binata kay Jiang Chen at humingi ng tawad para sa kanyang aso na mahilig sumalakay sa lahat. Sinabi niya na kung gusto ni Jiang Chen ng kabayaran, sabihin lang niya. Sinabi ng bida na ayos lang ang lahat at hindi niya kailangan ng anuman. Ngumiti ang lalaki. Sinabi niya na mukhang kawili-wiling tao sa kanya si Jiang Chen at itinanong kung pupunta ito sa wasteland. Sinabi niya na maaari silang magsama. Lumibot si Jiang Chen, nagpasalamat sa imbitasyon, at sinabi na mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Tinitignan ng binata ang bida habang ito ay umaalis at sinabi na labis siyang interesado dito, kahit papaano sa kanyang God level na life support class. Tinawag ni Jiang Tai ang kanyang amo at itinanong kung maaari na siyang bumalik sa ipinagkatiwala sa kanyang bagay. Tinitignan ng isang binata na may purple na buhok si Jiang Tai nang may paghamak at sinabi na masyadong mabagal ang ginagawa nito. Sinabi ng lalaki na may nahanap na siyang bakas. Ang babae, na nakatakas mula sa lungsod, ay tiyak na nais na makarating sa pinakamalapit na istasyon sa pamamagitan ng wasteland. Itinaas ng binata ang kanyang kaliwang kamay at sinabi na hindi siya dapat payagang makarating sa istasyon ng buhay. Dapat ipaalam ni Jiang Tai sa lahat ng mga alipin na papunta na sila sa wasteland. Ipinakita niya na naiintindihan niya ang lahat. Nasa harap natin ang mga magagandang karagdagan, iniulat na noong una ay ganap na tinirhan ng mga tao ang planetang ito at nagtayo ng mga lungsod. Ngunit sa pagdating ng panahon ng mga nagising, lumitaw ang mga halimaw, mga lihim na kaharian, at mga dungeon. Nakikita natin ang maraming daga. Nagkakalat ang mga ito sa harap ng lalaking papunta sa kanila. Naisip ng bida na ngayon ang mga nagising ay sumusubok na pumunta sa mga lugar na ito upang maghanap ng kapangyarihan at kayamanan. Ang bida ay tila napakaliit sa backdrop ng mga napakalaking gusali. Naisip niya na ang lugar na kanyang napuntahan ay tinatawag na wasteland. Naiintindihan ng lalaki na tila siya ay nawala. Ang pugad ng goblin ay dapat na nasa isang lugar dito, ngunit gabi na at wala pa rin siyang nahanap. Nakaupo mismo si Ziejo sa ulo ng bida. Naisip niya na kahit papaano ay nakilala nila ang ilang mga nilalang sa daan, ngunit ngayon ay walang nakikita. Ang antas ng mga nilalang na kanyang nakilala ay tila masyadong mababa para sa kanya. Naisip ni Jiang Chen na kung hindi niya mahahanap ang pugad na may boss, pupunta siya sa mga night guard ng walang dala. Bukod dito, kailangan niyang isaalang-alang ang oras para sa pagbabalik. Nagreklamo ang Insect Queen na ang pagkain ng tao ay walang lasa. May hindi pagkasya na tiningnan ni Dang Chen ang kanyang kanan. Ang kalangitan ay natatakpan ng mga itim na ulap. Umuulan. Sa itaas ng ulo ng bida, makikita ang isang halimaw na may maraming mata. Naisip ng lalaki na ang ulan na ito ay may mahikang enerhiya, at tila may nahanap siyang pugad ng isang tao. Naisip ng binata na ito ay napakahusay. Bagaman siya ay naghahanap ng ibang bagay, may nasalubong pa rin siya. At kung mapupuno niya ang engraving scale, magkakaroon siya ng akses sa pagpaparami. May pagtataka na tiningala ni Dang Chen. Ang halimaw na nasa itaas ng kanyang ulo ay mukhang napakalaki. Si Ziejo, na nakaupo sa balikat ng bida, ay nagtanong kung kailangan niyang kumilos. Sumagot si Jiang Chen na hindi niya kailangan dahil ang kaaway, bagaman napakalaki, ay hindi mataas ang antas. Nakikita natin ang isa sa mga sanga ng halimaw. Ang halimaw ay tumama sa matutulis na mga paa, ngunit ang lupa lang ang tinamaan. Nakikita natin ang bakas ng isa sa mga pag-atake. Inihipa ng bida ang kanyang kamao. Nagbigay siya ng malakas na suntok at tinamaan ang halimaw. Binalaan ni Ziejo ang lalaki na may nasa likuran niya. Lumingon siya. Nakikita natin ang dalawa pang halimaw. Dahan-daang lumapit ang mga ito sa bida na nakatayo sa talunang halimaw. Lumitaw ang isang sandata sa kamay ng binata. Sinabi niya kay Ziejo na isang buong hapunan ang naghihintay sa kanya. May determinasyon na tinitignan ng mga halimaw, inutusan ng bida ang Insect Queen na kumilos. Dumaan si Jiang Chen sa mga halimaw, sinabi niya na sa totoo lang pinakamainam na magkaroon ng karanasan sa wasteland, sa tabi.
Matapos ang unang labanan, tumaas ang kanyang antas, at kung sa daan pauwi ay makakasalubong siya ng mas maraming halimaw, tiyak na makakapagtaas pa siya ng ilang antas. Ang mga bahagi ng katawan ng mga halimaw ay nahuhulog sa lupa. Nakatayo ang bida sa harap ng isang malaking bundok ng mga labi at sinabi na maaari silang absorb ni Siojo. Ipinahayag ng Insect Queen na ang kanyang amo ang pinakamabuting tao sa mundong ito. Ang maliit na nakabitin sa harap ng mukha ng bida ay ipinahayag na nararamdaman niya ang masarap na amoy sa malapit. Naiintindihan niya na naamoy ni Siojo ang boss. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabi kay Siojo na papunta na sila sa prey. Nakikita natin ang mga kakaibang bakas sa hangin. May nagreklamo na masakit siya. Tinitignan ng bida ang isang tao nang may pagkamangha. Isang half-naked na babae ang nakahiga sa harap niya. Una siyang itinuring ni Jiang Chen na isang humanoid na halimaw. Nakikita natin ang nagulat na mukha ng babae. Umupo ito, kinamot ang ulo, at sinubukang alamin kung nasaan siya. Umupo si Jiang Chen sa tabi niya at nagtanong kung gising na siya. Ang babae ay tumalbog ng ilang beses, pumasok sa fighting stance, nagtanong kung sino ang nasa harap niya at hiniling na huwag itong lumapit. Pinalma siya ng bida at sinabi na siya ay isang nagising lang at hindi nais ng pinsala kan inuman. Itinuro ng babae ang bida at sinabi na naalala niya ito at ito ang umatake sa kanya. Humingi ng tawad ang lalaki at sinabi na nagkamali siya ng akala na ito ay isang halimaw. Tinitignan ng beauty ang binata ng may indignasyon, tinawag itong walang hiya at nagtanong kung paano masasabi ang mga ganoong salita sa isang babae. Naramdaman niya ang kanyang ulo, napansin na ang kanyang ilong, tainga, at lahat ng iba pa ay tila nasa lugar. Naisip ng bida na nakaligtas siya sa suntok na inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas. Glowing ang isang singsing sa kanyang kamay. Tumingin pabalik ang babae sa lalaki at naisip na nasayang niya ang masyadong maraming oras at ngayon ay maaabutan na siya nila. Naiintindihan niya na kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Tinitignan siya ni Jiang Chen nang may pagtataka at sinubukang maunawaan kung ano ang itinatago nito. Ipinagpalagay ng binata na hinahabol ito. Nakatayo ang babae nang nakatalikod kay Jiang Chen. Nagtanong ang lalaki kung ano ang nangyayari sa kanya at sinabi na tila ito ay kinakabahan. Ngumiti ng pakitang tao ang babae at sinabi na may mga halimaw sa malapit. Inaangkin niya na hindi siya malakas sa labanan at kung nais ng lalaki na labanan ang mga ito, hayaan itong gawin mag-isa. Pinaikat-ikot ang kanyang kamay sa pamamaalam, umalis ito, na ipinahayag na ito lang ang masasabi ni iya sa binata. Naisip ng bida na ito ay isang masamang artista. Umuulan. Isang patay na halimaw ang makikita sa ilalim ng mga paa ng bida. Naisip ni Jiang Chen na ang mga nilalang na ito ay hindi niya iniistorbo. Ang mahalaga ay nagbibigay sila ng mga engravings point. Inisip ng binata ang isang masamang mercenary na may malaking espada. Naisip niya na ang mga nagising ay mas mapanganib dahil ang wasteland ay isang lugar na walang batas at ang mga lokal na naninirahan ay sanay na magnakaw at pumatay. Sinusubukan ni Jiang Chen na malaman kung kailangan niyang hulihin ang babae at tanungin ng maayos. Itinuro ni Zieju ang kanyang daliri sa isang lugar. Binalaan niya ang may-ari na isang buong karamihan ng tao ang lumalapit sa kanila. Ipinahayag ng lalaki ang pag-asa na ito ay mga halimaw. Lumitaw ang sorpresa sa mga mata ng binata. Nasa harap niya ang isang buong hukbo ng mga arthropod. Naiintindihan ng bida na napakaraming halimaw. Kumunat noo si Jiang Chen sa mga halimaw. Sinabi niya na marahil ang babaeng kanyang nakilala ay nagsinungaling sa kanya, ngunit labis siyang natutuwa na walang ibang nagising dito. Isang multi-eyed na ngipin na halimaw ang makikita sa itaas ng ulo ng bida. Naisip ni Jiang Chen na ang prey mismo ay pumasok sa kanyang mga kamay. Inilabas ng lalaki ang kanyang sandata at inutusan si Zieju na kunin ang anyo ng isang nakakalason na ulap. Sinabi nito na naiintindihan niya ang kanyang amo. Ang mga itim na stream ay makikita sa itaas ng bida sa harap kung saan nakatayo ang isang higanteng nilalang. Binukang mabuti ng halimaw ang bibig. Sa ilalim ng mga paa ng lalaki, isang malaking bitek ang makikita kung saan tumataas ang mga kulay abong stream. Kumunat noo si Dayong Chen. Naisip niya na ito ay napakakaiba, ngunit ang mga halimaw na ito ay tila mas mabilis kaysa sa mga nauna. Ang isa sa mga kaaway ay lumapit sa bida mula sa likuran.
Naiintindihan niya na inaatake siya mula sa likuran. Gumamit si Jiang Chen ng isang cold weapon at pinuputol ang kaaway sa mga piraso. Ang mga putol na sanga ay nahuhulog. Ang binata ay may hawak na isang panaksak sa bawat kamay. Naiintindihan niya na may mali dito. Maraming halimaw sa harap niya. Napagtanto ng bida na ang mga kalaban ay umaatake ng paisa-isa, iyon ay, kumikilos sila ng magkasama. Nakikita natin ang ngumingiting multi-eyed na halimaw. Naiintindihan ni Jiang Chen na ang kanyang mga kaaway ay kinokontrol ng boss. Nakatayo ang bida sa harap ng isang malaking hukbo ng mga arthropod. Naisip niya na 1,000 halimaw ang sumusunod sa isang isip at naglalapat ng mga taktika sa labanan. Naging malinaw sa kanya kung bakit walang isang kaluluwa sa paligid. Nakikita natin ang kaliwang bahagi ng mukha ng binata. Naiintindihan niya na pagdating lang sa boss maaari siyang makalaya sa lahat ng iba pang mga kaaway. Inilagay ni Zieju ang kanyang kamay sa balikat ng amo, sinabi nito na sila ay nasa problema. Ang Insect Queen na makikita sa likod ng bida ay tumutukoy sa amo at nagsasabi na ang mga halimaw ay nakikipag-usap sa kanya ng mental at hinahamon sila. Nagtanong muli si Jiang Chen ng may pagtataka. Binuklat ni Zieju ang ngipin na bibig at sumugod sa mga kaaway na tinatawag silang mga baliw. Ang mga halimaw na tila hininto ng bida at ng Insect Queen ay isang pag-aatubili. Naiintindihan ni Jiang Chen na sila ay nalilito marahil dahil sila rin ay mga insekto sa ilang mga lawak. Tinitignan ni Zieju ang kanyang amo at sinabi na nagawa niyang sirain ang koneksyon sa pagitan ng mga kaaway. Sinabi ni Jiang Chen na hindi niya alam na ang kanyang alaga ay may kakayahang gawin ito sa isang estado ng galit, ngunit mas madali ito sa ganitong paraan. Nagbantang tinitignan ng bida ang mga halimaw. Pinuri niya ang maliit para sa isang magandang trabaho at nagmungkahi na tapusin ang mga kaaway. Masayang sumang-ayon si Zieju. Nasa harap natin ang isang sanga ng spider. Sinabi ng bida na dapat manatiling malapit ang Insect Queen. Sumugod pa sulong si Jiang Chen, pumatay ng 12 ng arthropod sa daan. Sumigaw siya na walang kontrol ng boss, sila ay nasa kumpletong pagkalito. Ang mga ulo ng halimaw at iba pang mga bahagi ng katawan ay lumilipad. Sinabi ng bida na ang maliliit na halimaw ay hindi na nagpapakita ng banta sa kanila, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. Ang suntok na ibinigay ng lalaki ay pumutol ng isa pang kaaway. Harap ng binata ay isang napakalaking halimaw. Sinabi ni Jiang Chen na ito ang kanyang target. Binuksan ng halimaw ang malawak at ngiping bumubunganga. Umakyat ang mga stream ng enerhiyang purpura mula sa mga mata ng bayani. Sinabi niya na mula sa kaaway na ito niya makukuha ang pinakamahalaga. Ang suntok ay lumipad mismo sa tuktok ng ulo ng halimaw. Nakatayo si Dang Chen sa ibabaw ng napatay na halimaw na may mga espada sa kanyang mga kamay at sinabing ang susunod na hakbang ay lumikha ng isang pulutong ng mga insekto. Nakatayo si Jiang Chen sa harap ng napatay na halimaw at sinabing tapos na ito. Tiningnan ng bayani ang kanyang kamao ng may kasiyahan, na nag-iisip na habang tumataas ang mga antas, ang lakas ay patuloy na lumalago at ang 127 na bituin ay katumbas ng lakas ng pakikipaglaban ng nagising na siyam na miasma wings level. Tumingin ang bayani sa kanyang kanan. Ang mga halimaw na kanyang nakalaban ay tila tumatakbo palayo. Iniisip ng lalaki na hindi na sila banta sa kanya dahil naramdaman nila na hindi nila siya matatalo at nagsimula na ring tumakbo palayo. Napagpasyahan ng bayani na pansamantalang iwanan silang mag-isa dahil ngayon ang pangunahing layunin ay tapusin ang pagsipsip. Ang mga itim na stream ay makikita sa likod ng binti ng lalaki. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabi kay Zieju na ang napatay na halimaw ay pag-aari niya. Nagpasalamat ito sa may-ari. Nakatayo si Jiang Chen sa tabi ng mga nag-ibang halimaw. Iniisip niya na ang mga halimaw na elite level ay iba sa iba dahil nagdadala sila ng mas maraming puntos. At kung kailangan niyang bilisan ang proseso ng pagpaparami, kailangan niyang manghuli ng mga ito. Nakikita natin ang profile ng bayani. Napagtanto niya na naabot na niya ang kanyang layunin at napuno ang scale. Si Zieju sa likod ng lalaki ay lumuhad ng isang tuhod at sinabing maaari na siyang magsimula ng pagpaparami. Hiniling niya sa may-ari na payagan siyang maging mas malakas. Tiningnan ng bayani ang reyna ng insekto at ipinagkaloob ang hiniling nitong pahintulot.
Mga stream ng purpura ang umakyat sa paligid ni Zojo, na nagpapahayag ng pag-activate ng pinabilis na paglago at ang pagpapabilis ng paglago ng laha. T ng may buhay. Tumingin pababa ang bayani. Naiintindihan niya na ang kanyang talento ay nagpapaabilas ng reproduksyon. Sa likod ng kamay ng bayani, isang nagniningas na tanda ang makikita. Masayang napagtanto ni Jiang Chen na siya ay tumatanggap ng mga bagong kasanayan. Nakikita natin ang kaliwang mata ng bayani. Tumangala sa gulat ang lalaki. Hindi siya makapaniwala na sa harap ng kanyang mga mata ay isang pulutong ng mga insekto na pag-aari niya. Hindi mabilang na mga kakaibang nilalang ang umiikot sa binata. Binabati siya ng abiso ng sistema sa pagkumpleto ng unang pagpaparami. Iniisip ng lalaki na ito ay hindi kapanipaniwala. Tumangala si Jiang Chen. Humanga ang lalaki sa dami ng mga insekto. Medyo mahirap para sa kanya na isipin kung ilang individual ang magkakaroon sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Kung ang una ay nagdala ng higit sa 2,000, inabot ng bayani ang isa sa mga nilalang. Naiintindihan niya na ang mga kasanayan ng mga insektong ito ay iba sa mga mayroon si Zaejo. Bilang karagdagan, may kaunti pang mga ito. Natagpuan ng bayani ang mga kasanayan ng pagkukubli at pagsasakripisyo partikular na malakas. Iniulat ng window ng impormasyon na ang siyam na Miasma Wings Generation ay may mga kasanayan tulad ng lason na ulap, pagkukubli, galit, at pagsasakripisyo. Ang una sa kanila ay lumilikha ng isang nakal-alasong ulap na nanggain-galawang at sumisipsip ng lahat sa paligid. Ang pangalawa ay nagbibigay daan sa iyo upang buhayin ang static camouflage sa tulong ng elytra. Ang pangatlo ay gumugugol ng mga punto ng pagsipsip, na nagpapataas ng bilis at lakas sa maikling panahon. Ang ikaapat ay sumabog ang toxin, na nagdudulot ng napakalaking pinsala. Masayang niyakap ni Zaejo ang kanyang amo. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa ulo ng batang babae na kapansin-pansing lumaki. Sinabi ng lalaki na ang sanggol ay malaki na ang nagbago. Sinabi niya na natapos na niya ang pagpaparami ng supling. Sinakop ni Zaejo ang kamay ng lalaki at sinabi na kailangan niya ng pahinga ngayon. Tinanong ng bayani kung ano ang ibig sabihin nito. Itinaas ng batang lalaki ang kanyang kamay sa pagkamangha. Iniulat na ang reyna ng insekto na N Miasma Wings ay bumalik sa pugad. Iniisip ni Dang Chen na ang pugad ay isang puwang na maaaring maglaman ng buong pulutong at ngayon ang mga insekto ay maaaring itago ng hindi nababahala na matuklasan. Lumitaw ang isang ngiti sa mukha ng batang lalaki. Iniisip niya na tila ang kasanayang ito ay may nakapirming antas, kaya ito ay naunlad na sa pinakamataas. Naisip ni Jiang Chen ang isang natutulog na Zaejo. Hinuhulaan niya na ang mga insekto ay kailangan din matulog ng sapat minsan. Tumingin pababa ang bayani. Naalala niya na nakatanggap siya ng kasanayan ng Overlord. Mga stream ng enerhiya ang umakyat mula sa kanang kamay ng bayani. Iniulat na ang espesyal na kasanayan ng Overlord ay na-activate. Nakakakita kami ng dalawang insekto. Lumiliwanag ang mga mata ng batang lalaki. Tila nagsisimula na siyang maunawaan kung ano ang mayroon siya ngayon. Itinaas ng batang lalaki ang kanyang kaliwang kamay. Napagtanto niya na sa kasanayang ito, maaari niyang kontrolin ang pulutong. Ang mga mata ng batang lalaki ay naging ganap na puti. Naiintindihan niya na ngayon ay mayroon siyang karaniwang pangunawa sa pulutong na ito. Ang mga balangkas ng mga gusali ay makikita sa paligid ni Jiang Chen. Naiintindihan ng binata na ganito nararamdaman ng mga insekto ang mundo. Napansin ng bayani ang mga halimaw sa paligid niya. Ngumiti, tiningnan ng lalaki ang mga nilalang na kanyang kinokontrol. Binalingan niya ang mga ito at sinabing tila sila rin ay naging inspired. Nagbabantang tumingin sa harapan si Jiang Chen. Sinabi niya na dapat niyang subukan ang bagong kapangyarihang ito. Ang isang puting ulap ay umakyat sa base ng isang malaking skyscraper. Mga halimaw ng iba't ibang uri ay tumitingin sa bayani ng may takot. Malakas na mga stream ng purpura enerhiya ang umakyat sa paligid niya. Nasa harap namin ay isang halimaw na mukhang goblin. Parehong siya at ang iba pang mga halimaw ay nagsisimulang matuno sa manipis na hangin. Nakatayo ng may kapalaluan si Jiang Chen sa gitna ng mga nag-ibang gusali. Iniisip niya na hindi niya kailangan ng halos anumang aksyon sa pulutong. Dahil ang nakal-alasong ulap ay sumisipsip ng lahat sa landas nito, at sa kasanayan ng Overlord, walang ordinaryong halimaw ang maaaring magtago mula sa Pi. Lulutong.
Tumingin sa kanyang kanan nang may kasiyahan ang binata. Naiintindihan niya na sa ganitong bilis ay malapit na siyang mapisa ng mga bagong supling. Tiningnan ng bayani ang system window. Iniisip niya na kailangan niyang malaman kung ilang mga punto ng pagsipsip ang kailangan upang maabutan. Susunod na antas. Ang mga mata ng lalaki ay naging bilog sa pagkamangha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nasa harap namin ay isang bahagyang sira na gusali. May nagsabi sa commander na bumalik na siya. Tinanong niya kung bakit ang kanyang nasasakupan ay nag-aksaya ng mahabang panahon at kung ano ang nangyayari sa pugad ng spider. Sinabi ng bandido nang may takot na may someone na nag-clear ng buong zone na ito at wala ni isang halimaw ang naiwan doon. Tiningnan ng commander ang lalaki at tinanong kung siya ay nagbibiro. Sinagot niya na siya ay ganap na seryoso at hindi niya nagawang makahanap ng isang live na halimaw. Ang lalaki na may kakaibang gupit ay kinuskos ang kanyang baba ng mabuti at sinabing hindi siya makapaniwala. Sinabi niya na siya ay nagugulantang lamang at nagtatanong kung ang Night Watch ay maaaring nagtrabaho dito. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi ito ang kanilang pamamaraan at mukhang mas covert operation ng ilang pamilya o seryosong organisasyon. Nagmura ang squad leader at sinabi na ang employer ay nangangailangan lamang ng isang garapon ng spider venom at hindi nila ito makuha, kaya kailangan nilang makuha ito sa lumang paraan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa isang tao sa daan. Ang mga nag-uusap ay nakarinig ng isang tunog at lumiko sa pinanggalingan nito. Sinabi ng isa sa mga bandido na may paparating. Nakikita namin ang kamay ng isang tao. Sinabi ng may-ari nito na sa wakas ay natagpuan niya ang iba pang mga nagising. Tinanong nila siya kung sino siya. Nasa harap namin ay ang bayani. Tinawag niya ang lahat na kumalma at sinabi na siya ay isang nagising lamang na naparito para mag-level up. Sinabi ni Jiang Chen na gusto niyang magkalakal at makakuha ng pagkain. Tiningnan ng squad leader ang binata, ngumiti. Natakot siya noong una, ngunit ngayon nakikita niya na may isang tao lamang sa harap niya at napakabata pa. Sinabi ng lalaki na syempre maaari silang gumawa ng palitan ngunit dapat malaman ng lalaki na sa mga ganitong lugar ang pagkain ay hindi murang dapat siyang mag-alok ng isang makabuluhang bagay para dito. Sinabi ni Jiang Chen na ang profile na nakikita natin ay mayroon siyang ilang mga mahahalagang bagay na maaaring interesado sa kanyang mga kausap. Tiningnan ng lalaking nakatayo sa likod ng bayani siya nang may masasamang mata. Inilabas ng mga villains ang kanilang mga armas mula sa kanilang mga kumot. Sinabi ng isa sa kanila na dapat ipakita ng bayani ang kanyang mayroon. Isang singsing ang nagningas sa daliri ng lalaki. Ang mga bangkay ng mga halimaw ay lumitaw sa harap ng kanyang mga kausap. Tinanong ni Jiang Chen kung ang nakikita nila ay masisiyahan sila dahil ang mga labi ay nasa napakagandang kondisyon. Ang dalawang bandido ay tumingin sa mga patay na arthropods nang may pagkamangha. Napagtanto nila na ito ay ang parehong mga gagamba na parang na-clear out sa lugar na ito at na ang bayani ay pumatay sa kanilang lahat gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang bayani, na ang mga mata ay nagninangas, ay tumingin sa mga villains at sinabi na alam niya ng lubusan kung ano ang kanilang gagawin. Iniulat ng system na si Dang Chen ay ngayon ay level 17. Sinabi ng bayani nang may kalungkutan na siya ay nasa isang masamang mood at iminungkahi na ang mga kausap ay kunin ang nauukol sa kanila at pagkatapos ay tahimik na umalis dito. Sila ay humingi ng paumanhin ng magalang at mabilis na tumakbo palayo. Iniunat ng bayani ang kanyang kamay at inutusan ang mga insekto na bantayan ang perimeter. Dalawang nilalang na kanyang kinokontrol ay makikita sa itaas ng ulo ng lalaki. Kumakain si Jiang Chen ng sopas. Iniisip niya na ang pakiramdam ng gutom ay dumating sa kanya ng mas mabilis at iyon ang mangyayari. Maaaring nahulaan na noon pa ng isa ng una niyang maibalik si Ziege. Napagtanto ng binata na hindi niya inasahan na ang paglikha ng isang pulutong ay magkakaroon ng ganitong side effect. Iniulat ng system window na ang engravings rate ay 2,768 milyon at iminungkahi ang pag-level up sa lalong model. Panahon. Inasahan ng bida na pagkatapos likhain ang pulutong, tataas ang engravings rate, ngunit hindi niya inasahang lalaki ng ganito ang target figure. Naiintindihan ni Jiang Chen na magpakailanman siyang aabutin para makuha ang kinakailangang bilang ng puntos. Isang kakilakilabot na halimaw ang makikita sa itaas ng lalaki.
Iniisip niya na ngayon ang mga engravings point na ibinigay para sa boss ay magmumukhang isang patak sa karagatan. At kahit nalinisin niya ang lahat ng malayang available na mga pugad, hindi ito sapat para sa susunod na pag-aanak. Ngunit naaalala ni Jiang Chen na narinig niya na ang mga pugad sa mga lihim na daigdig na kontrolado ng Night Guard ay hindi alam ng madla. At kung nais niyang mapunan ang engraving scale, dapat sumali siya sa Night Guard. Tinitignan ng bida ang kanyang kamay, napagtanto niya na natutulog pa rin ang maliit na Zieju. At lahat ay nagpapahiwatig na ang paglikha ng isang pulutong ay nangangailangan ng maraming lakas mula sa kanya. Tinitignan ni Jiang Chen ang isang tao at hindi maunawaan kung ano ang ginagawa niya rito. Mukhang nag-aalala ang lalaki. Naamoy niya ang labanan at nararamdaman na maraming tao ang nagkatipon sa paligid. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Nakikita natin ang buhok ng isang babae. Ang may-ari nito ay hawak ang kanyang ulo. Nakatayo ang bida sa itaas niya. Hindi maunawaan ng mga binata kung ano ang ginagawa ng bawat isa sa kanila dito. Ang babaeng nakaluhod ay tinitignan ang lalaki ng nakikiusap at tinanong kung siya nga ang naglinis sa pugad ng gagamba. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jiang Chen na huwag sabihin kan inuman na nakita niya ito. Nakikilala ng bida ang babaeng ito. Hindi niya maunawaan kung bakit muling nahuli ang kanyang pansin. Bukod dito, tila kakaiba sa kanya na hindi niya ito napansin hanggang sa malapit na ito. At sa wakas, nahulaan niya na siya nga ang hinahabol ng mga taong kausap niya kanina lamang. Nakikita natin ang mga mata ng binata. Naiintindihan niya na huli na para umalis. May lumapit sa bida at nagsabing muling nahuli ang kanyang pansin. Ang isang lalaking may purple na buhok at si Jiang Tai ay lumapit sa binata. Sinabi ng una sa kanila na nakikita niya ang isang simpleng magandang eksena. Ipinasa ng pangalawa ang isang daliri at idineklara na nasa harap nila ang napaka-impotent na lalaki. Nakaupo si Jiang Chen sa tabi ng apoy. Idineklara ng commander ng grupong ito na ang idyllic na larawang ito ay hindi talaga umaayon sa entourage ng ganitong madilim na lugar. Magaspang na tinanong ni Jiang Tai ang bida kung nakita niya ang babaeng kanina lang tumakbo papasok dito at binalaan na kung sasabihin ni Jiang Chen na hindi niya ay nakita, tiyak na tatapusin nila siya. Pinigilan ng lalaking may purple na buhok ang daloy ng mga banta sa pamamagitan ng isang kilos ng kamay. Umupo siya sa isang bato sa harap ng apoy at sinabi na para sa isang life support class, mabilis ang pag-level up ng bida. Hayagang naiintriga siya sa katotohanan na bago maggabi, ang binata ay nakakaakyat sa level 17. Pagkatapos ay idineklara niya na mas nababahala siya sa bagay na dapat nilang harapin ngayon din. Itinutok ng purple-haired ang isang tayback kay Jiang Chen at sinabi na dapat nilang hanapin ang isang baba. May itim na buhok. Nararamdaman ng bida ang isang malakas na aura. Nakukuha niya ang impresyon na ang kanyang kausap ay nasa antas na 30 pataas. Naiintindihan din ni Dong Chen na tama ang kanyang pagtukoy sa kanyang antas at klase, na nangangahulugang mayroon siyang ilang uri ng artifact sa kanya. Upang masuri ang mga parameter na ito, itinuro ng bida patungo sa gate at sinabi na may nakita siya sa direksyon na iyon. Binalaan niya ang obserbasyon ay hindi kanyang malakas na punto. Kaya, hindi niya magagarantiyahan na ito ang taong hinahanap ng kanyang mga kausap. Bumangon mula sa bato ang pinuno ng squad at sinabi na sa pagkakataong ito ay maniniwala siya sa bida, ngunit dapat niyang pakinggan ang kanyang payo at kumilos ng mas disenteng susunod na pagkakataon. Tinitignan ng binata ng may banta si Jiang Chen at sinabi na kung malalaman niya na itinatago ng bida ang isang babae mula sa kanya, ang pamilyang Xia mula sa Jian Empire ay hindi iiwan ito ng walang kasagutan. Tinitignan ng bida ang umaalis na detachment. Inuulit niya sa sarili ang huling mga salitang binigkas ng kausap. Naalala ni Jiang Chen ang dalawang kinatawan ng Gen. Alam niya na ang mga pamilya mula sa imperyong ito ay may mahabang at mayamang kasaysayan. Ang kanilang mga miyembro ay karaniwang nakakakuha ng mataas na posisyon sa estado at ang lahat ng kanilang mga gawa ay nababalot ng misteryo. Bihira silang lumabas sa publiko maliban kung may ilang uri ng malawakang sakuna at ang ilan sa kanila ay may sapat na kapangyarihan upang sirain ang buong continent. Naiintindihan ni Jiang Chen na ang lalaking kausap niya ay lubhang malakas at masamang-masama na ang isang tauhan tulad niya ay naalala siya. Kumunot noo ang bida sa kanyang kaliwa.
Iniisip niya na ang mga taong nakikipag-usap sa kanya ay nawala na at hindi na siya maaaring manatili sa log. Dahil naging delikado dito. Lumitaw ang isang babae sa tabi niya. Sinabi niya na nailigtas siya ng lalaki. Hinawakan ng bida ang kanyang kamay at hiniling na sumama siya sa kanya. Tinitignan ni Jiang Chen ang babae ng may determinasyon at nagsabing ang kanilang huling pagkikita ay hindi natapos. Nang maayos at ngayon ay tinutulungan niya ito muli. Hiniling ng bida na sabihin niya ang totoo tungkol sa kung paano siya nakisali sa mga makapangyarihang tao. Tinitignan ng babae ang lalaki nang may takot at sinabi na ang kanyang pamilya ay may isang cargo station. At ang tampalasa na umalis lang ay nangunguna sa madaling pera at nais na nakawin ang kargamento na sinasamahan ng kanyang pamilya, ngunit nakatakas siya. At natatakot siya na ang impormasyon tungkol sa kasong ito ay makarating sa mga awtoridad, kaya't hinahabol siya ng kanyang mga tao para patuloy. Ang manahimik. Lumingon si Jiang Chen at umalis. Ipinasa ng babae ang kanyang kamay at sinabi na maalala niya kung paano tinulungan siya ng lalaki at tiyak na babayaran ang utang sa hinaharap. Maayos na tumanggi ang bida, na sinasabing ayaw niyang makisali sa mga kahinahinalang gawaing ito. Tumingin si Dang Chen sa isang bagay nang may pagkamangha at tinanong ang kanyang sarili kung ano ito. Sinabi ng babae nang may takot na ang isang tao mula sa squad na ito ay gumamit ng barrier spell. Nakikiusap siya sa lalaki na huwag sabihin sa mga kontrabida na nakita niya ito. Tinitignan ni Jiang Chen ang labasan ng gusali. Mula doon ay may pangangailangan na ang mga kabataan ay lumabas na sa labas. Iniisip ng bida na imposible nang makatakas dahil hindi siya paniniwalaan ng mga kontrabida kahit na sabihin niyang hindi niya kilala ang babae. Nasa harap natin ang mga binti ng isang tao. Natatakot na tinitignan ng mga kabataan ang mga papalapit. Naiintindihan ni Jiang Chen na maraming kalaban. Ang lalaking may purple na buhok na nasa likuran ng kanyang mga mandirigma, ay nagbabantang tinitignan ng bida, tinawag siyang anak ng at sinabi na. Alam niyang nagsisinungaling ito. Inutusan niya na silang dalawa ay hulihin. Natatakot na tinitignan ng mga kabataan ang mga kontrabida, na tinawag ng commander ang bida na anak ng at sinabi na alam niyang nagsisinungaling ito sa kanya. Inutusan niya na hulihin ang mga kabataan. Ngumiti ang purple-haired na lalaki. Sinigawan siya ng babae na kinuha niya ang lahat mula sa kanyang pamilya. Tinanong niya kung bakit kailangan niya ang kanyang buhay ngayon at kung bakit siya ay napaka-obsessed sa pagpatay sa kanya. Sabi ng gago, hindi niya kailangan ng espesyal na dahilan para dito. Namaos si Jiang Chen sa babae. Iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay at sinigawan ang gago na dapat alam nito na kung papatayin niya siya, ang pamilya Luo ay hindi magpapatawad o magpapahinga hanggang sa makaganti sa kanya. Tumawa ng malakas ang gago at tinanong kung ano ba ang kaya ng pamilya Luo. Tinakpan ng gago ang kanyang mukha gamit ang kamay at tinanong kung tama ang naunawaan niya na ang mga kinatawan ng pamilyang ito ay nagpapalagay na sila ay mga malalaking tao dahil nakapag-ipon lang ng kaunting yaman. Sinabi niyang 100 taon na ang nakalipas kung wala ang suporta ng pamilyang IO na ito, matagal nang napatay ang mga hanghang na ito. Nakikita natin ang kanang mata ng binata, sinabi ng gago na sa paningin ng kanyang angkan, ang pamilya Luo ay isang grupo ng mga walang kwenta at kaawa-awang alipin, o sa halip ay mga simpleng baka na maaari niyang katayin anumang oras kung nais niya. Si Jiang Chen, na ang mukha ay ating nakikita, ay nagsisimulang maunawaan ang nangyayari. Itinaas ng tampalasan ang kanyang kamay na mula rito ay may umaagos na enerhiya. Sinabi niya na kung inaakala ng babae na gagawing publikong kaalaman ng kanyang mga kapamilya ang lahat at magsasagawa ng investigasyon, dapat silang magpakahirap upang makakuha ng ebidensya dahil napakahirap hanapin ang isang bagay na hindi naman umiiral. Ang espasyo sa ilalim ng mga skyscraper ay napuno ng pulang enerhiya. Tumangala ang bida at napagtanto na nasa harap niya ang pormasayo ng pamilyang Zio na humahadlang sa espasyo. Napagtanto ng binata na hindi sila makakaalis dito. Tinawag ng babae ang kalaban na gago. Isa mga alipors ng tampalasan ay kumuha ng espada sa kanyang mga kamay at sinabi na ang natitirang mga utusan ay dapat tuparin ang kagustuhan ng binatang Panginoon. Idineklara niya na walang sinuman ang dapat mabuhay. Itinaas ng gago na may kulay ube na buhok ang kanyang kanang kamay at sinabi kay Jiang Tai na huwag magmadali. Sinabi niya na ang babae mula sa pamilya Luo ay dapat tapusin,
ngunit ang lalaki na may dipandigmang klase ay talagang interesado sa con. Yeah, tiningnan ng kinatawan ng pamilyang Zia ang bida at tinawag siyang Godel Master at sinabi na kung pipili siya ng tamang panig, makakamit niya ang lahat sa ilalim ng kalangitan na ito. Itinaas ng gagong iyon ang kanyang kamay at sinabi na kung huhulihin ng bida ang babae, ay sparado niya siya at papayagan siyang magtrabaho para sa pamilyang Zhou. Tumawa si Jiang Chen. Tiningnan ng babae ang bida ng may pagkasuya, na inaakala na sisang-ayon siya sa alok ng gago. Tiningnan ng binata ang kaaway ng may galit, tinawag siyang gago mula sa pamilyang Zhou, at sinabihan siyang itulak ng mas malalim. Sa kanyang puwet ang kanyang kawili-wiling alok. Siyempre, kailangan muna niyang maglakbay ng malayo mula rito. Sumugod ng kaunti si Jiang Chen at sinabi na para sa mga partikular na hanggal, inuulit niya na tumanggi siya at kung gusto nila ang babae, maaari nilang subukang kunin siya. Nagutos ang gago na patayin silang dalawa. Nagmamadaling umatake ang mga alipores ng gago. Sumigaw si Jiang Tai sa kanyang mga kasama na narinig nila ang utos at dapat patayin ang dalawang ito. Binalaan niya na ang kalaban ay napakahirap at kailangang maging maingat. Ang mga kulay abong stream ay nakikita sa itaas ng ulo ng bida. Binalaan ni Jiang Tai na ang binata ay maaaring magkontrol ng lason, kaya hindi na kailangang atakihin siya ng direkta. Iniabot ni Dang Chen ang kanyang kaliwang kamay at sinabi na ang lason ay hindi lamang ang sandata sa kanyang arsen. Inaktibo niya ang isa sa kanyang mga talento. Lumitaw ang pagkamangha sa mukha ni Jiang Tai. Lumitaw ang mga malalaking halaman sa paligid ng mga kaaway ng bida. Lumalabas na ang talentong ginamit ng lalaki ay ang pagpapaunlad ng lahat ng may buhay. Ang mukha ng isa sa mga gago ay naipit sa ilalim ng pressure ng mga halaman. Maralya siya ng malakas, hindi maintindihan kung anong uri ng skill ang ginamit ng kaaway, na sa teorya ay dapat gumamit ng lason. Bum-ire si Jiang Tai gamit ang kanyang espada at sumigaw sa kanyang mga kasama na kailangang putulin ang mga halaman dahil madali itong putulin. Tinawag ng gagong may kulay ube na buhok ang kanyang mga tauhan na mga tanga at sinubukang sabihin sa kanila na hinaharangan lamang ng bida ang kanilang pani. Bago ang kanyang pangunahing atake. Mga insekto ang nakikita sa itaas ng ulo ni Jiang Chen. Sinabi ng binata na huli na para gumawa ng anuman. Tiningnan ni Jiang Tai ang bida ng may takot. Ang mga gago ay nakatanggap ng maraming malakas na pag-atake. Galit na tiningnan ni Jiang Tai ang kanyang espada, na nasira sa ilalim ng mga pag-atake ng mga paa ng insekto. Mumurahin niya at sumigaw na nasira ang kanyang sandata at hindi lason ang ginagamit laban sa kanila, kundi mga nilikhang nilalang. Isang insektong may pakpak ang nakikita sa itaas ng ulo ng gago. Sumigaw siya na ang mga halimaw ay nagwiwisik ng lason at hindi niya ito maiwasan. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamay na may baluktot na mga daliri at sumigaw na nahuli ang kaaway. May tumayo sa balikat ni Jiang Tai at sinabi sa mahina nitong umalis sa daan. Ang gagong may kulay ube na buhok mismo ang pumasok sa labanan, na sumisigaw ng pangalan ng gagamiting galaw, ang una sa 9 na anyo ng Supreme Petrification. Tumangala si Jiang Chen nang may pagkasabik, na napagtanto na ang kaaway ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa nakakalasong ulap. Lumitaw ang isang maltong dragon sa itaas ng ulo ng bida. Sumigaw ang gago na gumagamit siya ng lihim na teknik ng pamilyang Zhou na tinatawag na Chasing Dragons. Iniabot ng gago ang kanyang espada. Tinawag niya ang bida at sinabi na alam niyang mahirap itong harapin, ngunit ang lalaki ay masyadong mababa at hindi sapat ang bilis. Binalaan ng gago na kailangan lang niyang gamitin ang espadang ito para ayusin ang bata. Takot na takot ang gago. Ang babaeng pinuprotektahan ng bida ay sumugod pasulong at iniunat ang kanyang mga kamay. Masakit ito ng sobra sa kanya, ngunit ginamit niya ang nakakubling klaseng skill, Eternal Earth Shield. Napagtanto ng bida na ang kanyang kakampi ay isang defensive class. Itinaas ng kinatawan ng pamilyang Zio ang kanyang espada para sumalakay. Minura niya at sumigaw na nakalimutan niya ng lubusan ang gago na ito. Itim na enerhiya ang damaloy sa kamay ng bida. Napagtanto ng lalaki na binigyan siya ng pagkakataon ng babae. Ang mga nilikhang nilalang ay sumugod sa gago. Si Jiang Tai, na nakahiga sa lupa, ay binalaan ng Panginoon tungkol sa pag-atake mula sa likod. Hinawakan ng kinatawan ng pamilyang XO ang kanyang mga alipor sa hood at hinayla patungo sa kanyang sarili.
Tinakpan niya ang kanyang sarili ng katawan ni Jiang Tai mula sa mga insekto. Sumunod ang isang pag-atake. Nakahiga si Jiang Tai sa lupa sa tabi ng gago na sinusubukang umubo ng dugo. Sinabi ng bida na nasa harap niya ay isang ganap na walang prinsipyong lalaki na gumamit ng kanyang kasamahan para takpan ang kanyang sarili mula sa pag-atake. Nakahiga si Jiang Tai sa lupa at sa paghihingalo ay tumangala sa kanyang Panginoon. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay. Ang gago ay pumunta patungo sa bida at sinabi sa kanyang patay na nasasakupan na dahil nakuha niyang kunin ang suntok na nakatuon sa Panginoon. Kung gayon ang oras na ginugol sa pagpapalaki sa kanya ay hindi nasayang. Pagkatapos ay inamin ng gago na si Jiang Chen ay napakalakas. Naglagay ng pil ang kinatawan ng pamilyang Zia sa kanyang bibig at sinabing hindi siya makapaniwala na napilitan siyang gumamit ng dragon pil. Pinapanood ni na Jiang Chen at ang babaeng nakaluhod sa tabi niya ang papalapit na kaaway sa kanila. Sinabi ng kaaway na ito na marahil ang katapusan nito. Ang mukha ng gago ay naging itim. Sinabi niya na ang kanyang susunod na pag-atake ay paghihiwalayin ang nakahigang ulo ng bida sa kanyang katawan. Namamaos si Jiang Chen sa kaaway. Isang napakalaking maltong dragon ang nakikita sa itaas ng ulo ng kinatawan ng Zhou. Sumigaw ang gago na ang kanyang susunod na pag-atake ang magiging huli para sa bida. Maingat na tiningnan ni Jiang Chen ang kaaway. Napagtanto na inaatake niya, itinaas ng gago ang kanyang espada para sumalakay at ginamit ang pangalawa sa siyam na anyo ng Supreme Petrification. Ang maltong dragon ay bumukas ng malawak ang bibig. Ang batang may kulay ube na buhok ay gumamit ng Dragon Pacifying Strike. Inilabas ng kakampi ng bida ang parehong kamay at ginamit ang kanyang skill na Enhanced Eternal Earth Shield. Nagkaroon ng banggaan ng dilaw at asul na enerhiya. Ang babae ay nangigital ng nipple mula sa hindi matiis na pag-igting. Sinabi niya na matapos inumin ng gago ang kill, ang kapangyarihan ng kanyang pag-atake ay tumaas ng ilang beses at ang kanyang kalasag ay hindi magtatagal at maaari silang mamatay. Inilapit ng bida ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Napagtanto ng lalaki na ang bawat atake ng kaaway ay nakamamatay, at kahit ang teknik na ginamit ng gago kanina ay naging hindi inaasahan. Hindi makapaniwala ni Jiang Chen na ang kaaway ay may ganitong napakalaking kapangyarihan. Maraming suntok ang inihatid ng gago. Ang bawat isa sa kanila ay sinamahan ng pagsigaw ng pangalan ng spell strike na pumapayapa sa dragon. Sa likod ng kamay ng bida, ang puting simbolo ay muling nagliwanag. Inisip ng lalaki na ang kanyang kaaway ay kumpiyansa, labis na malupit, at may hindi kapani-paniwalang kakayahan. At kung nais niyang harapin ang ganitong kalaban, hindi siya dapat magpakita ng anumang awa. Isang malaking kawan ng mga insekto ang lumitaw sa itaas ng bida. Nagulat ang gago. Ang babaeng nakaupo sa likod ng bida ay sinusubukang unawain kung talagang wala siyang labanang klase. Nagutos si Jiang Chen sa kanyang mga ward na atake. Takot na takot ang gago. Ang mga insekto ay sumugod sa kinatawan ng pamilyang Zhou sa napakaraming bilang. Sumigaw siya na napakaraming mga bug na ito. Itinaas ng gago ang kanyang espada at muli na binanggit ang pangalan ng kanyang strike. Sumigaw siya na sinusubukang kumbansihin ang kanyang sarili na hindi mahalaga ang kanilang numero dahil mga insekto lang sila. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay at tinanong kung sigurado ba ang kaaway sa kanyang mga salita. Ang mga itim na tuldok ay nakikita sa paligid ng bawat isa sa mga insekto. Napagtanto ng gago na sila ay nagpapagaling. Iwinagayway ng kinatawan ng pamilyang Zia ang kanyang espada. Tinanong niya kung anong uri ng mga nilalang ang sumalungat sa kanya at bakit hindi sila namamatay. Namamaos si Jiang Chen sa kaaway at sinabi na ngayon makikita nila kung gaano katagal magtatagal ang kanyang kalaban. Ang tampalasan, na namumula ang mukha sa galit, muli ay naghatid ng strike na pumapayapa sa dragon. Inatake siya ng mga insekto mula sa lahat ng panig. Iniisip ng gago na ang dragon energy na inilalabas niya ay agad na nasisipsip. Ang isa sa mga insekto ay kumagat sa kamay ng gago. Nahulog ang espada. Ang may-ari ng kulay ube na buhok ay inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang balabal. Iniisip niya na ang kanyang kanang kamay ay naapektuhan ng lason at hindi na niya magagamit ang espada. Sa makatuwid, wala na siyang pagpipilian. Isang maliwanag na pulang ilaw ang kumislap sa paligid ng gago. Ginamit ng gago ang skilled Jade Life Protector.
Tumawa siya ng malakas at tinanong ang bida kung talagang inaakala niya na ang ilang mga insekto ay sapat para sa kanya. Ang dakilang Xuanwu para magpaalam sa buhay. Sumigaw ang gago na hindi dapat mangarap ang lalaki niyan. Tiningnan ni Jiang Chen ang kaaway ng may pag-aalala, na sinusubukang unawain kung anong uri ng artifact ang ginagamit niya at kung paano napakalakas ng item na ito. Ginamit ng lalaki ang skill engravings. Ang mga insekto na kinokontrol ng bida ay inatake ang kaaway ngunit hindi kayang tumagos sa kanyang kalasag. Ngumiti si Zhou Yuo at nagbigay ng palakaibigang payo na huwag mag-aksaya ng enerhiya. Ang artifact na ginagamit ay isang walang halagang kayamanan na ipinasa sa mga henerasyon sa pamilyang Zhou. Ngumiti ang gago, na nagsasabing sa sandaling ma-activate, hahadlangan ng item na ito ang lahat ng papasok na atake, at hanggat mayroon siyang Jade Life Protector, hindi siya makakakuha ng isa. Nang gasgas man lang, ang mga kalaban ay nakatayo sa harapan ng bawat isa. Sinabi ni Xiao Yu at Wu na humanga pa rin siya sa kung paano nailagay siya ng bida sa kalagayang ito. Inamin niya na ang mga kakayahan ng binata ay simpleng hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ay sinabi ng gago na ngayon dapat mapagtanto ng kanyang kalaban na kahit ay latag niya ang lahat ng kanyang mga baraha, wala pa rin siyang magagawa sa kanya. Tumingin ang mga kaaway sa mata ng isa't isa. Ngumingiti sinabi ni Zia Yuanwu na uulitin niya ang kanyang alok sa sandaling muli kung ang bida ay manunumpa ng katapatan sa kanya. Papayagan niya siyang sumali sa pamilyang Zia at kahit kunin ang apelyidong ito. Sinabi ng gago na maraming tao sa mundo ang magbibigay ng lahat upang matanggap ang gayong alok. Tiningnan ng bida ang kalaban ng may paghamak at tinanong kung seryoso ba siya. Sinabi ng lalaki na ang gago ay nagpapanggap ng labis bilang binatang Panginoon na hindi niya pa rin napagtanto ang seryosohan ng sitwasyon. Si Zia Yuanwu na may dumadaloy na dugo mula sa sul ng bibig ay nagsabing si Jiang Chen ay walang husay na patuloy na sinusubukang linlangan siya. Sinabi ng gago na maaaring tanggihan ng bida, ngunit kahit hindi siya mamamatay ngayon. Ito ay tiyak na mangyayari sa napakalapit na hinaharap. Tinanong ng gago kung alam ba ng lalaki ang tungkol sa kapangyarihan ng makapangyarihang pamilyang Zhou, na nagwawalis ng lahat sa landas nito. Ngumingiti ng malisyoso si Jiang Chen sa kaaway at ipinaalala sa kanya na ilang minuto lamang ang Ali pa, sinabi niya na upang makapagsagawa ng imbestigasyon at paghahanap ng ebidensya, dapat mayroong kahit kaunting ebidensya. Tinanong ng bida ang kaaway kung ano ang mangyayari kung mamamatay siya nang walang natitirang kahit buhok sa kanya. May pink na bagay na bumagsak sa lupa. May tumawag sa Panginoon. Natatakot na lumingon si Zia Yuanwu. Siyam na miasma wings ang nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo. Tinanong ng gago kung anong uri ng nilalang ito. Tiningnan ng reyna ng insekto ng masakim si Xuanwu. Sinabi niya na nagising na siya at gutom na gutom. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang Panginoon sa piging na inihanda para sa kanya. Sa paghuhusga sa mga mata, naintindihan ni Zia Yuanwu na ito na ang katapusan. Siyang nagbigay ng malakas na suntok ang miasma wings. Hinampas niya ang kaaway sa leeg. Hysterically tinanong ng gago, ano ang nangyayari dito? At anong uri ng insekto ang nasa harap niya? Tumangala sina Jiang Chen at ang kanyang kakampi. Sinabi ng bida na si Zia Yuanwu at ang kanyang artifact ng depensa ay magsisilbing mahusay na pagkain para kay Ziaju. Siyang ngumisi ng galit ang miasma wings. Nakikita natin ang bakas ng isang malakas na suntok. Ang isa pang suntok ay lumipad diretsyo sa tiyan ng gago. Napagtanto niya na hindi gumana ang kanyang kalasag. Dugo ang dumadaloy mula sa bibig ng gago. Sumigaw siya ng malakas na imposible ito at ang artifact ng pamilyang Zhou ay imposibleng sirain. Ang paa ng reyna ng insekto, na kulay rosas, ay 10 cm mula sa ulo ng kontrabida. Namamaos si Jiang Chen sa nangyayari. Ang mga batong itinapon ng suntok ay lumilipad sa hangin. Ang dugo ay dumadaloy mula sa paa ng siyam na miasma wings. Sinabi ng bida na ito ay simpleng napakaganda at ngayon walang makakahanap ng anuman. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sinabi kay Xiaoju na bumalik. Sumagot siya na nasa daan na siya. Masayang-masayang nagpakawala si Xiaoju sa likod ng lalaki. Sinabi niya na wala siyang nakita na espesyal sa mga kwalidad ng labanan ng kinatawan ng pamilyang Zhou. Pinasalamatan ng reyna ng insekto ang kanyang Panginoon at sinabi na ang pagkain ay hindi kapani-paniwalang masarap.
Pagkatapos ay idineklara niya na mahal niya ang lalaki ng higit sa sinuman sa mundo. Nakikita natin ang kumikinang na mata ng bida. Ang babaeng tinitingnan niya ay takot. Naiintindihan niya na ngayon alam na niya ang mga lihim ng taong ito at papatayin niya siya upang hindi niya maibalita kaninuma. Ang tungkol sa kanya. Ang mga mata ng babae ay napuno ng sindik. Naririnig niya ang bida na nagsasabing narito pa rin siya. Tiningnan ni Jiang Chen ang babae at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin sa kanya. Ang kanyang mga insekto ay nakikita sa itaas ng ulo ng binata. Inalok ng lalaki na pangalanan kahit isang dahilan kung bakit hindi niya dapat alisin siya. Ibinigay ng beauty sa kanya ang ginto. Hiniling niya sa lalaki na kunin ang special ring at ilang ginto. Sinabi niya na ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya at sa kabuuan ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ayon sa kanya, ito ang kanyang ipon para sa isang maulan na araw, ngunit ibibigay niya ang lahat. Ang lalaki ay may kinang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sinabi niya na bagamat nagsasalita ng tapat ang babae ngayon, siya ay nagpapasalamat na alam niya ang napakaraming. Idinagdag ng binata na nakita niya kung gaano siya kahusay magpanggap at magsinungaling. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at idineklara na si Lucenda, nanunumpa na hindi siya magsisinungaling sa kanyang benefactor. At kung mangyari ito, parurusahan siya ng kalangitan ng 5 kidlat. Sinabi ng bida na ang babae ay tila nakabuo na ng pangalan para sa kanyang sarili. Itinaas ni Sando ang parehong kamay at idineklara na siya ay nagsasalita ng seryoso at wala siyang ideya kung ano ang orihinal na balak ng kanyang mga magulang noong tinawag nila siya sa pangalang ito. Tiniyak niya sa binata na hindi siya nagsisinungaling. Matapos ay inanyayahan niya siyang tingnan ang kanyang passport. Sinuri ni Jiang Chen ang dokumento na nagsasabing ang babae ay hindi masyadong kamukha ng kanyang larawan at tinanong kung sigurado ba siya na ito ang kanyang passport. Dinampot ni Sando ang kanyang mga tirintas, namumula ang mga pisngi at nagsabing ang larawan ay kinuha 2 taon na ang nakalipas. Napakaliit pa niya noon at mabilis siyang lumaki. Pagkatapos ay naalala niya na nawalan din siya ng maraming timbang. Lumiko si Jiang Chen palayo sa babae sa laki ng mabigat. Ang mga mata ng bida ay naglabas ng nakakatakot na glow. Sinabi niya na habang naiintindihan ng babae ang lahat ng ito ay hindi humila ng isang bakal na garantiya na hindi niya ibubunyag ang kanyang lihim. Ipinapaalala ng lalaki na ang mga patay lamang ang maaaring garantiyadong manatiling tahimik. Lumitaw ang isang scroll sa harap ng babae. Hiniling niya sa kanyang benefactor na huwag mag-alala. Nagtaka siyang tiningnan ng bida at tinanong kung ano ito. Binuksan ni Sandow ang isang mahabang piraso ng papel at nagsabi na may hawak siyang scroll of seal. Ayon sa kung saan kung ibubunyag ng intruder ang lihim, mamamatay siya kaagad at dahil takot na takot siya sa kamatayan, hindi niya sasabihin kaninuman ang anuman. Iniulat na sa scroll ay sinasabi na si Lucenda ay nanunumpang panatilihin ang lihim ng mga martial technique ni Jiang Chen hanggang sa kanyang kamatayan. Isinara ng bida ang isang mata at sinuri ang scroll. Hindi niya inaasahan na makakita ng ganito. Sinabi ng lalaki na dahil pumirma si Sandow sa scroll of seal, hindi niya siya papatayin. Pinasalamatan siya ng babae. Tiningnan ni Jiang Chen ang beauty at tinanong kung magkano ang scroll na ito. Nag-atubili siyang sabihin na ito ay nasa paligid ng 10 milyon. Galit na ginutay gute ng binata ang scroll. Nagalit siya na ang babae ay ginamit ang pinakamahalagang bagay na nasa kanyang special ring. Ibinuka ni Sando ang kanyang mga braso at hiniling sa kanyang benefactor na huwag magalit. Sinabi niya na kung dadalhin niya siya sa estate ng kanyang mga magulang, tiyak na gantimpalaan nila siya. Lumibot at umalis ang bida, na nagsasabing kailangan niyang sumali sa night guard bukas ng umaga, ngunit sobrang huli na siya. Nais ni Jiang Chen ang lahat ng pinakamahusay para sa babae. Sumigaw siya na ang kanyang pamilya estate ay mas malapit kaysa sa night guard office. Idineklara din niya na mayroon silang teleportation stone sa bahay at ginagarantiyahan niya ang binata na tiyak na H. Hindi siya magiging huli. Nakatayo ang bida sa harap ng isang mar-angle na gusali. Iniulat na ito ang estate ng pamilya Luo. Isang babae ang nakaupo sa trono. Malakas niyang tinanong, paano nang ahas ang ilang dumi na nakawin ang kanilang pera at patayin ang kanilang mga tao. Pagkatapos ay idineklara niya na ang angkan ng Zia ay tumatawid sa lahat ng katanggap-tanggap na hangganan.
Ang kanyang mga nasasakupan na nakaluhod sa harap niya ay hiniling sa babae na kumalma at aminin na ang bawat isa sa kanila ay nararapat mamatay dahil ang binibini ay nagdusa sa kamay ng mga bastos na ito.